Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng opinion, reaction itong article sa Balita o Manila Bulletin. Medyo nakakabahala ito. Yung lantarang pag-amin ni Senate President Escudero na ayaw niya o hindi niya gusto si BP Sara. Nako, anong ibig sabihin yan? Siya pa naman ang presiding officer ng impeachment court kung matuloy, tapos ayaw niya kay Vice Presidente. Magiging fair ba siya o maging bias na? So ito, title ng article, SP Cheese, aminadong ayaw kay BP Sara. Pero, hindi bias sa usapin ng impeachment. Oh, really? Okay, so basahin natin ha. By Kate Garcia, June 9. Diretsang iginiit ni Senate President Cheese Escudero na hindi niya gusto si Vice President Sara Duterte. Ngunit, nilinaw niyang hindi ito makakaapekto sa paghawak niya ng impeachment laban sa pangalawang Pangulo. Sabi niya, hindi ako pabor, hindi ko gusto si BP Sara. Pero, hindi rin ako galit sa kanya. Ano ba yan? Dagdag pa niya, I am doing my role the best way I see fit, without any fear or bias in favor or against anyone. Naniniwala ba kayo sa sinasabi ng Senate President na hindi siya bias? Namin naman niyang galit siya o hindi niya gusto si BP Sara. Pinuna rin niya ang intensyon ng mga taong pilit umanong nagmamadali na masimulan na ang impeachment laban kay BP Sara at pati na rin ang mga tumututol dito. Sabi niya, itong mga taong nagmamadali, klaro naman na ayaw sa kanya. Kilala niyo naman sila eh. Itong mga gigil, klaro naman na gusto siyang matanggal. Sinisigaw, accountability. May patama siya. May senador. Dalawang senador na pinapatamaan. Pero, yung mga taong gusto sa kanya, sinisigaw naman yung accountability ng mga nauna. Na bakit hindi binibigyan ng kaparehong pansin? Bukod nito, muling binigyan din ni Escudero na wala raw siyang balak na makinig sa ingay ng mga pabor at kontra sa impeachment ng Vice Presidente. Sino mang pabor o kontra kay BP Sara, sino mang pabor o kontra sa impeachment, may posisyon na sila. Hindi ako magpapadala sa kanila. Sinabi ko na yan noong Pebrero pa. Yan ang dagdag payag ng Senate President. Giit pa ni Escudero, nakahanda raw siyang gawin ang sa tingin niya ay tama at nakabatay sa kagustuhan ng Senado at hindi ng kung sino man. Gagawin ko kung ano ang tingin kong tama at kung ano ang gusto ng Senado na mapagbubutuhan namin. Hindi dahil gusto ng may ayaw kay BP Sara, hindi dahil nagmamadali yung mga ayaw kay BP Sara. Okay. So, medyo controversial itong mga ginagawa ngayon ng Senate President. Kaya, binabati ko siya. Kailan, sabi niya, wala daw epekto yun sa kanya. Trabaho lang. Okay. So, si Senator Bato naman, medyo nagalit din kasi may mga nananawagan na ituloy ang impeachment. Hindi pwedeng ibasura ng dahil lang sa isang resolusyon at yung sinasabi na mananagot kayo sa taong bayan. Ganon.
bumelta si Senator Bato na hindi lang kayo ang taong bayan. So, ito na, mainit talagang usapin itong impeachment. Pati simbahang Katoliko nagsalita na rin. I think first time ko itong narinig na mayroong arsobispo. Si Archbishop Socrates Villegas ng Lingayen, Dagupan. Nagsalita na, sabi niya, it's wrong. It is a sin na i-delay daw ang impeachment trial ni BP Sara. Ano na daw yun? Against truth, justice, and common good pag hindi ituloy. Kaya lang, sabi naman ni Attorney Vic na bakit kayo nag-iingay ngayon? Yung mas malalang issue ng taong bayan, yung PhilHealth, yung 2025 national budget, yung flood control projects, tahimik kayo. Kaya tinawag niyang ipokrito, mga banal na ipokrito, sabi ni Attorney Vic. Medyo nagalit na rin si Attorney Vic. Kasi nga naman, ngayon lang sila nag-ingay. Yung billions ng insertions sa national budget, yung blank item sa bicameral report, klaro kayo. Wala, tahimik itong mga nag-iingay ngayon tungkol sa impeachment ni BP Sara. So, double standard ang kanilang kriteria sa hustisya ba yan o katotohanan. Anyway, pahayag na rin si Senator Tolentino proposal na pwedeng apurahin, pwedeng tapusin na ang impeachment trial by June 30. Kaya lang, meron siyang mga timeline. Tapos yung articles of impeachment, instead nga 7, kung papayag daw ang prosecution, gawin na lang 2. Yun, matatapos na ang trial ni BP Sara by June 30. Ang mga kongresista, hinintay pa natin ang kanilang feedback, yung mga prosecutors. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakatulong kayo ng malaki sa Tribong Talandig ng Bukidnon dahil namimigay tayo ngayon ng yero at pako para ma-repair ang mga sira-sirang bahay ng Tribong Talandig. Panoorin nyo ang video na ito. Kaya nangalamat ni sa Ginoo nga nakabalay mi. Dili mi makabalay og wala mi hinabangi sa impulsor. Ala inangin ka. Tutulong kinong sila. Kita magalang. Kaya namin salamat sa iwa sa balay dahin na bigtulaan ang gayo. Ito ang basin na. Relax ka kan sa udan. Ayaw na kayo. Yan, bay? Bay? Karon managid ang balay ni Ante. Oh, bago niyang balay. Oh, karon Ante unsa ang imong ika-istorya nga humanagid Ante imong balay, nakatop na gid ka. Nalamat ko nga nakabalay na ko na itulo. Nalamat gid ko sa Ginoo nga
nag-insure ani nga nakahuman gid ko balay. Ay wala ko'y abuhan o kuan, wala ko hinabangi. Sige ante, salamat.